And then number 3, this is check punching shear, or this is known as two-way shear. So ang kailangan mo dito is ma-determine natin yung shear perimeter or yung broken lines na yan, ano? Which is defined by distance D1. Okay? Kalahating D dito sa taas, kalahating D sa baba, kalahating D sa left, kalahating D sa right. Or this is simply equal to C1 plus D1 all over 2 plus D1 all over 2, or simply C1 plus D1. Ito namang vertical, or that is your Y, is equal to C2 plus D1. So, yung horizontal, that is X. Yung vertical, that is yung Y. Ayan siya, no? So, ito yung ka-explain ko lang. Tapos, yung BO, that is your shear perimeter. So, kapag square, ibig sabihin, your shear perimeter is twice of X plus twice of Y. Ganon din dito sa for regular footing. Ibig sabihin ng regular footing, yung shear perimeter mo nasa loob pa rin ng footing. Ibig sabihin na 4 na sides pa rin yung shear perimeter mo, kagaya nito, no? So for these two cases, ano, concentric tsaka eccentric, your shear perimeter BO is equal to 2x plus 2y. Ngayon, dito naman sa case 1, yung isang edge ng shear perimeter mo coincides with the footing edge. Yan. So, ang x mo dito is again C1 plus D1, and then yung y C2 plus D1 pa rin. Pero ang shear perimeter mo, yung y isang beses na lang, no? Ayan. It is multiplied by 1 only, hindi na dalawa. Tapos yung x, buo pa rin C1 plus D1. And then dito naman sa case 2, okay? Mapapansin nyo yung case 2, yung shear perimeter mo, yung isang side ng perimeter lumabas na. So, yung x mo, lumiit na yung value ng x. Hindi na siya C1 plus D1. Instead, your x now becomes L1 all over 2 minus the absolute value of eccentricity plus C1 plus D1 all over 2. Okay, so yan yung equation ng value ng x. And then, the value of y, yung vertical, remains the same, C2 plus D1. And yung shear perimeter natin ngayon, ito pa rin, 2x plus y. Pero take note, yung value ng x ay iba na. So this is applicable if you are using case 2. Okay, ngayon naman, etong case 2, pwedeng ang layout ng footing natin dito sa case 2 is pwedeng ganito. Ayan. Pwedeng ganyan. Okay? Which is malaki yung shaded area, or ganito. Maliit yung shaded area. In which case, ang kinoconsider naman natin dito sa cases na yan is yan, yung broken lines. Okay? So, ayun. Case 1 pala yun. Ito. Or regular. Yung 4. Tapos yung case 2, ganun din. Yung column mo pwedeng malapit sa outer edge or mas malapit sa inner edge. Okay? Yun. Take note na yung outer edge, ito yung edge na walang nakapatong na strap. Yung inner edge, ito yung edge na merong nakapatong na strap sa ibabaw. Okay? So, ayan. Next. Sa case 3 naman, okay, ito,
yung column mo ay edge column na. Ibig sabihin, nasa gilid na yung column mo, gilid na ng footing. So dito dapat meron kang limiting check dito. Ang limiting check nito is syempre similar dito. Ayan. Okay? Ayan, limiting checks din yan. So balik tayo dito sa case 3. Ngayon, ang value ng x natin dyan would now be equal to C1 plus D1 all over 2. Yan ang value ng x. Okay? Tapos, ngayon, yung value ng eccentricity dito, na solve na natin yan dito sa pag-compute ng beam shear. Which is, ito, ano? Yan. So, dito sa pag-compute ng beam shear, na-compute natin yung eccentricity. Magagamit natin yung eccentricity dito sa punching shear. Okay? So, next, paano natin ngayon malalaman kung anong case? Is it, dito, 4 na cases to actually. Case 3, case 2, case 1, tsaka itong regular footing. Regular case. Ngayon, kapag regular case, ibig sabihin yung shear perimeter mo, 4, 2x plus 2y. Kapag case 1 tsaka case 2, case 3, ang shear perimeter mo, 3 na lang. 2x tsaka 1y. Ayan o, 2x plus y, 2x plus y. Dito sa case 3, 2x plus y pa rin. Okay? So, paano natin ulit malalaman kung is it regular or cases 1, 2, 3? Ngayon, regular yung footing natin kapag eccentricity is equal to 0. Okay? Next is, dito sa regular, 2 subcases. Ito, isang concentric tsaka isang eccentric. Ngayon, eccentric in the sense na naka-offset yung column mo from the center of footing, pero buo pa rin yung shear perimeter mo. Kaya makonsider ito na regular kasi 4 na sides pa rin yung shear perimeter natin. So, ito yung pag-determine ng case. Is it concentric regular or eccentric regular? So, this time, your eccentricity is not equal to 0 anymore. So, pag-addin mo yung eccentricity, absolute value ng eccentricity plus C1 plus D1 all over 2, if the sum of this is less than L1 all over 2, then meron kang regular case na eccentric. Next, so, i-compare natin ngayon itong yan, no? Yan. Yung computation na yan is the same as para sa case 1 tsaka para sa case 2. Yan. Pare-parehas na equation yan. Pare-parehas din na gumamit ka ng L1 all over 2. Pero, ang difference dyan is itong mga comparison mo. Ito less than, ito equal to, and then ito greater than. Kapag greater than, it is case 2. Kapag equal to, it is case 1. And then if it is less than, then it is regular eccentric. Ganun lang yun. Ngayon, kung hindi na-satisfy yan, then it boils down to case number 3. Ngayon, kapag na-identify mo na mano-mano yan, then you will solve next your x values, tsaka yung y values, tsaka yung shear perimeter B sub O. Yan. So, let's look here. Yan. Dito,
So, nalaman ko na case 2 siya. Yung footing 1, it's case 2. Okay? So, paano ko nalaman kung case 1, case 2, or case 3, or concentric or eccentric? Then, you use your imagination, i-plot mo sa AutoCAD, or you do manual computation. Yan. So, ito yung mga comparisons para malaman mo kung anong case. After determining what case, and then you now compute values of your x, y, and then your shear perimeter B sub O. After that, then dito na tayo ngayon sa general equations. Ayan. Ngayon, sa general equations, kailangan mong computing yung ito lang ang kukunin natin. Computin mo yung VVC tsaka yung shear force VU. Ngayon, yung shear force VU happens to be the maximum among two values. Yan. Maximum of QU1 times yung A1 minus XY. Ngayon, yung A1 minus XY, yan yung area outside of your shear perimeter. Okay, dito sa case, eccentric case, this is also the area outside the shear perimeter. Yan yung A1 minus XY. And then, you multiply that by QU1. Ngayon, yung QU1, nakuha natin yan dito sa check beam shear. Yun o, QU1. Which is this. Yan. Okay? QU1 tsaka QU2. Kaya, mapansin nyo na meron na siyang name. Yan. So, going back here, another equation to get VU is PU1 minus QU1 times XY. So, kunin mo yung maximum dyan sa dalawa. Yun yung shear force mo. And then, your allowable shear force VVC is equal to this. So, yung phi, that's 0.75. Tapos, itong small bc is taken as this equation. Ayan. So, square root, it is the minimum of two equations, square root f prime c all over 3, tsaka 1 plus 2 all over beta c times square root of f prime 6 all over 6. Ngayon, yung beta c na yan, ito yon, maximum of column dimensions divided by minimum of column dimensions. And then, you multiply that with your shear perimeter, tsaka yung D1. So, meron ka na ngayong allowable shear force, which is this. So, ito, yung sinolve natin mano-mano. Okay? Yan. Paano natin sinolve to? Then, sundan mo lang yung mga patterns na yan. But before, you should determine what case. So, yung VVC, ayan siya. So, 0.75 times BC, ito. Yan yung kulay blue. Times BO, ayan. Yung kulay orange na box. Times D1 divided by 1,000 para maging kilonewton. Okay? So, if your allowable shear force is greater than or equal to VU, then it is safe. By the way, dito sa aking spreadsheet, meron akong mga sikreto. Ayan. Si Excel, sasabihin na niya kung anong case. Is it eccentric? Is it concentric? Ayan. Next, is it eccentric? Ito. Next, is it case 1? Is it case 2? Or is it case 3? Ayan. Ngayon, punta tayo dito sa case 2. Ano yan? Ito lang yan. Ito yun.
So, if yan. So, pag nasatisfy yung statement na yan, mag-preprint siya ng case 2. Ayan, no? If absolute E1, which is this, plus C1 plus D1 all over 2, which is ayan, is greater than L1 all over 2, then it is case 2. Yan yun. Okay, so nasatisfy. And then, the same principle applies to footing 2. Pero, however, dito sa footing 2, yung strap natin going to the other side naman. Okay, so, pero dito, yung mga subscript na palitan lang. So, let us compare, no? Yan. Ito yung footing 1, ito yung footing 2. So, dito sa concentric, eccentricity 1, palitan mo lang yan ng eccentricity 2. Ito, L1 all over 2 is equal to capital L1. Dito naman, L2 all over 2 is equal to capital L3. Yan. So, yan. Ganyan lang. Ito naman yung X, C3 plus D2. Ito yung Y, C4 plus D2. Okay, so that's it. Ito na yung case. Ito yung footing 2. So dito sa footing 2, it happens to be concentric. Kaya ito yung case na gagamitin natin. Ang value ng BO, 2x plus 2y. Yan siya. Okay guys, so thank you for listening. Natapos natin ang check number 3, punching shear. Ang next is 4, check footing rebars.